Welcome to another episode of the Basic Tab Podcast. At syempre, dito pa rin tayo sa ating favorite spot. This time, pag-usapan natin yung experience ko. At ikukwento ko rin sa inyo yung aking mga naranasan at ilang beses ako bumalik dito sa bundok na to. Ang topic natin ngayon ay ang Mount Maribeles, pero we will focus on Tarak Ridge. Kasi yung Mount Maribeles, isang mahabang bundok siya, and most of the time, yung mga parte ng bundok ng yung mga parte ng bundok ng Mount Maribeles, eh, nahahati siya sa ilang parts. Kaya kung aakyatin mo siya, multi-day siya kapagka ta-traverse mo. Pero ako lagi ko lang naakyat dun is yung Tarak Ridge. So, bakit ko inakyat yung Tarak Ridge? By the way, simulan natin kung saan ba located yung Mount Maribeles. From the word itself, Mount Maribeles, ah, siyempre sa ano 'yan, sa Mariveles, Bataan. Ayan. Sa barangay Alas-Asin ata tawag dun nalimutan ko na, matagal na rin akong hindi nakakabalik dun, eh. Pero nakailang beses din akong balik dun sa Tarak Ridge. So, yung Tarak Ridge normally ino-overnight 'yan, lalo na kapag gusto niyo yung chill pace lang na hike. Pero more or less, mga nasa 8 to 9 hours 'yan, papunta at pabalik. Pero kung gusto niyo mag-overnight, aba, siguro mga 4 or 5 hours paakyat and then pababa, mga gano'n din, siyempre. Pero based on my experience, minsan mas matagal yung paakyat, eh, kaysa sa pababa. Maybe siguro yung hindi mo pa alam kung ano yung ini-expect mo sa trail o kaya kung ano yung makikita mo along the way, yun yung medyo parang nagpapatagal. Pero, 'pag pabalik ka na parang siyempre familiar ka na kasi nadaanan mo na siya. Kaya parang mas nakaka-pick up ka ng pace. Yun lang yung sa experience ko. And then, um, yung Mount Maribeles, ba't ko ba siya inakyat? Sa pagkakatanda ko, kung naalala niyo yung episode na, umakyat tayo ng, first climb, yung aking mother mountain, yung Mount Makiling. Meron tayong nakasama dun at nakilala, si Wayson, 'yan. Si Wayson, after ng climb sa Mount Maribeles, nagkaroon kami ng contact sa isa't isa, and from then on, kapag meron siyang ride tuloy, 'pag meron siyang hike, pag-aakyat siya, minsan mine-message niya ako. And nung time na parang nag-organize ng akyat si Wayson kasama yung mga barkada niya, minessage niya ako kung gusto ko sumama. So, ayun, napasama tayo sa grupo nila. Hindi ko sure kung bus ba kami o may sasakyan, eh, nalimutan ko na. Pero tingin ko meron ba? Hindi ko na maalala. Oo, hindi ko na maalala. Pero, regardless, um, ay hindi, ay oo, tama. Parang bus nga yata kami nagkita-kita nun, sa bus nga yata. So, ang nangyari nun, sumama ako sa kanila. Siyempre, like any other, hiking or the usual, pupunta kayo dun sa jump off point, pero before you get to start the hike, pupunta muna sa barangay hall or LGU na nasasakupan yung lugar na pag-aakyatan. Siyempre magre-register.
Pagka-register dun, start na ng hike. So, pag-start ng hike, ang bilis. Ang kagandahan dun, parang, una mong madadaanan, uy, ang lakas ng ano ng mga kuliglig ngayon, ah. Hindi ko alam kung kuliglig pa rin tawag diyan 'pag ganyan. Pero kung naririnig niyo, yan, ganyan ka-peaceful dito. So, yung start ng hike, as far as I know, ngayon, ano na siya, sementado na yung first part ng climb sa Mount Tarak. I mean, Tarak Ridge. Sa start ng jump off, ano na siya, sementado na hanggang sa paahan. Last na akit ko doon, parang balita ko, ano na eh, parang ide-develop kasi yung baba nun, gagawing bahayan, which is nakakalungkot. Although di naman tayo against sa urbanization, pero sana gawin nilang parang, alam mo yun, something na hindi masyadong maapektuhan yung nature. Yung parang urbanization siya na iniisip pa rin nila yung magiging ecological impact dun sa lugar. Kasi syempre meron ding mga hayop na nakatira dun, di ba? So ayun na nga, isa sa mga kilala dun na nagtitinda ng tindahan na madadaanan sa jump off ay si Nanay Cording, if I'm not mistaken. Tapos ayan, start ng lakad, mga siguro sabihin nating 30 minutes to 1 hour, maabot natin yung paa ng Tarak Ridge. So yung Tarak Ridge, ano naman siya eh, kaya ng beginner, pero syempre kailangan pa rin fit sila. Siguro hanggang Papaya River kasi may mga section yan eh. So jump off and then Papaya River, which is normally doon nag-overnight yung mga hindi naakit sa summit. Then yun, summit, paakyat. Yung papunta sa Papaya River, rolling terrain siya. Pero basukal pa rin yun sa aking pagkakaalala. And mahalaga din talaga merong guide dahil established yung trail, pero there are times na talagang mapapaisip ka kung saan yung daan. Tapos, rolling terrain siya in a sense na syempre may mga ascent, pero hindi naman ganun kahahaba at katatarik. Tapos, may mga lusong, may mga parts na dadaan ka sa mga natumbang puno, ganyan. Kaya malaking adventure din siya in my opinion. And good kapag sabihin natin gusto mo lang mag-train, kapag sabihin natin you're done with climbing the likes of Batulao, Talamitam, Pico de Loro, ayan. Doing Tarak Ridge is an upgrade bago ka talagang major climb, like as in na major climb. Siguro makokondisyon ka na nun. And I would suggest na syempre not just do Tarak Ridge na hanggang ano lang, Papaya River lang. Kasi paahan lang yun eh. Like as in, paahan lang siya. The real challenge is after Papaya River. Dahil after Papaya River, yung jump off point, yung start ng hike pa akyat from Papaya River, nandito yun eh, sa kanan. And hindi mo siya masyadong mapapansin kung hindi ka familiar kasi para siyang bato-bato na akitin mo. Nung unang punta namin doon, naligaw kami. Ginawa namin, umakyat kami doon sa ano, dito may aso. Ayun, nag-aaway yung dalawang aso, na-distract ako.
So, unang akyat namin dun yung magkakasama kami ni Lawayson tsaka yung mga barkada niya. Hindi namin alam kung saan kami lulusot. Ang ginawa namin kinapa namin and parang ang nag-make sense sa'min na akyatin is yung nasa kaliwa. Although mas matarik yun, parang 70-80 na matarik, tapos nag-rock scrambling kami. Tas malambot pa yung ano, yung mga lupa na kinakapitan namin tsaka mga bato. So, after nun, para kaming nakatayo sa parang hindi siya putik, eh. Uy, may baka, ang laki. Para siyang sand na naipon pa gano'n, tas nandito kami sa gitna, gano'n. Punta kami dun, tapos parang bangin na siya. Pumunta kami sa baba, parang bangin din siya. Tapos biglang meron dumating na ibang grupo na paakyat na rin sa Tarak Ridge, na magsa-summit din. Bumaba kami kasi nakita namin umakyat sila dun sa kabila. Kaya mahal man ng guide, pero mahalagang magkaroon ng guide. And also livelihood nila 'yan, eh. Pero ang opinyon ko lang diyan, sana 'wag naman masyadong mataas, 'di ba? Kasi siyempre kung sobra-sobra lang tataasan, sino pang gustong umakyat? Wala na, 'di ba? Pero siyempre mag-meet tayo halfway. Hindi naman puwedeng sobrang baba din, kawawa naman sila dahil yung pagga-guide is malaking responsibilidad din yun kasi guide nga, eh. So, yung safety ng iga-guide niya is nakasalalay pa rin sa kanya. And kung sobrang baba naman, tapos siya pa yung sisisihin natin kapagka talagang nagkaroon ng problema na minsan hindi out of, the guide's hands or control, kawawa naman. Ayan, ikot muna tayo dito. Yun. Isa pa sa mga nagustuhan ko dun sa Tarak Ridge, lahat 'to based na lang sa memory ko. Kasi sobrang tagal ko nang hindi nakakaakyat and nami-miss ko na ring umakyat. It's just that hindi ko siya gano'n masyadong ma-prioritize. Yun nga, ang isa sa mga gustong-gusto ko dun sa Tarak Ridge is yung papunta dun ano siya, masukal siya, forest talaga siya. Talagang hindi ka may mga parts na, exposed sa araw, may expose ka sa araw pero, matataas yung puno matataas yung mga puno as soon as, matapos niyo yung, first few kilometers from the jump off, papasok talaga kayo sa talagang mga mapuno, gano'n siya. Ngayon nga parang wala akong masyadong nakikitang nagta-Tarak Ridge o nagmo-Mount Maribeles. Maybe because ewan ko sarado ba or what, daan tayo dito. Pero maybe next year, meron lang akong mga bagay na kailangang i-prioritize at nakakapag-ipon din ako ng gears. Yung gears kasi hindi naman siya talaga ang pinaka-main concern ko kasi I can choose a few things na hindi naman kailangan sobrang mahal. Pero kailangan ko mag-invest sa sapatos. Pagdating sa hiking kasi yun talaga yung parang first line of your defense pagdating sa elements. Lalo na sa mga mabato o kaya sa trail, kailangan mong mapili yung pinaka-swak na sapatos na magiging komportable ka. Dahil once na ang suot mo is something na hindi ka komportable, masisira talaga yung buong hike mo. And kapag mababa yung moral mo pagdating sa climb, ang hirap umakyat, wala ka sa focus, hindi mo na-e-enjoy, gusto mo na lang umuwi, gusto mo na lang bumaba. And one time nga napag-usapan namin nung isa kong nakasama sa mga hiking days ko, kasi nakakasama ko pa rin siya sa, mga rides. Recently nakapag-usap kami na ang nasa ride kasi kami ta's ang kuwentuhan namin is ang mahal magpa-rescue kapagka ang mahal magpa-rescue kapagka nasa gitna ka ng bundok. Kasi unang-una kung ibababa ka,
mahihirapan yung magbababa sa'yo kasi siyempre, wala namang sasakyan na biglang darating dun, 'di ba? So, most of the time, puwedeng kukuha ka ng helicopter, dun ka magpapa-rescue, eh, napakamahal nun. Sabihin natin siguro nasa 50,000 yung mga gano'n, 50 to 100,000 depends. Pero yung isa kuwento sa'kin, parang nagkaroon ng allergy yata yung joiner, and then ang nangyari is ayaw niya ng ointment na binibigay sa kanya. Maybe because hindi yun yung main reason, baka sabihin natin pagod na rin siya, ayaw niya lang aminin, parang gano'n yung notion. And pero yun lang yung nakuwento sa'kin, and yung nagkukuwento sa'kin hindi niya rin alam. Kumbaga yun lang yung nasagap niya na information na possibly nangyari. Ang nangyari, mas choice niyang ma-rescue para hindi niya natapusin yung hike. And nandun sila sa pinakamasukal na lugar nung bundok na yun, and it's a major climb out of Luzon. Ayun, hinelicopter siya, sabi sa'kin nasa 50,000 yata or 80,000 yung naging pamasahe dun sa ano, dun sa helicopter. Grabe. And yung grupo, napilitang mag-early exit kasi siyempre parang mas pipiliin ng organizer na safe lahat. Although yung karamihan naman dun is hindi naman pagod, okey naman, ayan. Yun yung adventure na hinahanap-hanap ko minsan. Pero ngayon kasi mas praktikal yung bisikleta sa'kin, and swak siya sa mga endeavors ko ngayon. So yan, going back nga, yung trail papuntang from jump off going to, ah, Papaya River, ayun, yung jump off papuntang from jump off to Papaya River, rolling train siya, and also pinaka-nagustuhan ko dun is yung may mga parts dun na parang naglalakad ka sa gilid ng bangin. Tapos, hindi malawak naman siya, siguro mga ganyan, 'yan, isang linyang 'to, 'yan, ganyan, isang linya 'yan. So, malawak siya, hindi ka matatakot na ano, pero kailangan mo pa rin mag-ingat kasi madulas siya, and may mga times na kailangan mong daanan yung mga natumbang kahoy, and yung mga natumbang kahoy or punong kahoy, hindi lang siya ganyan kaliliit, is as in malaking kahoy. Yun talagang it's either, ah, pupunta ka sa ibabaw niya or lulusot ka sa ilalim. Wait lang, palabasin lang natin 'tong motor. So, gano'n yung adventure na yun, and yung part na yun ay may maririnig kang lagaslas ng ilog, ayun. Parang ang naalala ko kapagka dumaan na kami dun, malapit na kami, siguro mga 30 minutes to 45 minutes nandun na kami sa Papaya River. And nung time na umakyat ako kasama sila ano, sila Wayson and yung mga friends niya, dun sa, Tarak Ridge. I think it's my first time as well. Ang nangyari nun ay dun kami nag-camp for the night sa Papaya River. Tapos, eh, di Papaya River siya ano, ang kagandahan nun ano, sobrang lamig ng tubig. May dala silang mga beer at saka soju. So, dun sa soju, tsaka mga beer na in can, nilagay lang namin dun sa ano, sa gilid ng Papaya River kasi sobrang lamig niya, dun namin binabad. Tapos meron dong bato na parang lamesa, dun namin pinatong yung mga inumin namin at saka pagkain. Tapos habang nagiinom kami naka-ano kami sa ano, naka, um, naka-ano kami, nakababad kami sa tubig habang nagiinom kami. Saya, best experience ever. Ngayon kasi hindi, ewan ko kung nag-hike pa rin si Mason, eh, pero minsan may mga times na nagme-message siya, yaya. Pero hindi natutuloy kasi siguro busy din.
Pero one of those experience talaga yung ano, may mga times na may limatic pala dun. Yun lang ang dapat niyong parang anuhin, yung limatic. Pero hindi naman siya gano'n kalala tulad nung na-experience ko sa ibang mga lugar. Yung limatic dun is konti lang konti lang yung limatic dun. Yung paru-paro nasagasaan ng ano, yung sasakyan. Ayun, so pagdating dun sa overnight, malamig siya, peaceful naman at that time. And yun din yung reason kung bakit bumabalik-balik ako sa Tarak Ridge. Kasi parang alam mo yun, half day of walk or hike, then you can stay the night dun sa one of the most peaceful place where you can be. Ngayon tinatawag na nilang forest bathing yun, eh, yung gano'n, overnight camping, forest bathing na yata yung term ngayon dun. And then after nun, kinabukasan, larga akyat sa ano, paakyat ng, ah, summit, and yun yung kailangan niyong paghandaan, yung from Papaya River paakyat ng summit. Dahil pag-aakyat ka ng summit, kailangan handa yung tuhod mo dahil matarik siya, dire-diretsong assault yun. Meron siyang mga, merong mga times na, merong recovery, pero dire-diretsong assault yun, walang tigil, hanggang marating niyo yung talagang Tarak Ridge na tinatawag. And 'pag nandun ka sa Tarak Ridge na yun, before merong sobrang taas na patong-patong na mga bato dun, eh, ewan ko lang ngayon. Tigil muna ako magsalita kasi pinagtitinginan ako ng mga taong nasa gilid. So ayun nga, and what you should expect from there is that bukod sa mga ano, assault siya, puro siya bato, medyo technical siya in a sense na kailangan alam mo kung saan ka aapak, kailangan alam mo kung saan ka hahakbang, kailangan alam mong i-gauge kung yung tinutungtungan mo bang bato o, sanga o, ugat ng puno, eh, matibay na tungtungan na kayang-kaya yung weight mo. So, there are times na there are times na, ah, aakyat ka sa Tarak Ridge, paakyat hanggang sa Tarak Ridge at dun na mag-o-overnight, hindi na nag-o-overnight sa baba. And yun ay something na medyo, alam mo yun, hardcore. Dahil medyo matagal yun, and yung assault is hindi biro, sabi ko nga sa inyo. And, kaya ko nasabi yun dahil sa ilang beses kong pag-akyat, di ko na kasi maalala kung ilang beses, eh. Um, May times na sinubukan kong i-day hike yun. Kayang-kaya i-day hike yun, yung Tarak Ridge, kayang-kaya. So, nung dinay hike ko yun, kasama ko naman nun is ano, Rock Jockers yata yun? Ay hindi, hindi, hindi. Ang kasama ko nun is Alab Mountaineers, 'yan. Dun ako lagi sumakyat, pero ngayon kasi yung organizer ng Alab Mountaineers, hindi siya hindi na siya masyadong nag-o-organize ng event. Most of organized event niya is exclusive na. Hindi na siya yun na parang kumukuha ng joiners, hindi na. Kapag kinontak na lang siguro siya ta's buo na yung packs, ayun. And isa sa mga unforgettable moments din ng pag-akyat ko sa Tarak Ridge is yung nagtatrabaho pa ako sa BPO sa Alabang.
yung mga katrabaho ko dun gusto daw mag-hiking. So, nag-organize ako. Ayun, dire-diretso, ah, nag-overnight kami dun, pero hindi lahat nag-summit. Ang nag-summit na lang doon is ako, yung kasamahan naming babae, katrabaho din namin, tapos yung isa ko pang ka-work. So, sinamahan ko sila paakyat. And yung Tarak Ridge, meron pa siyang summit. Sa tagal kong inaakyat yung Tarak Ridge, hanggang Tarak Ridge lang ako, hindi na ako umaabot sa summit kasi yung summit kasi, for me, hindi siya hindi siya maganda. Like, talagang puno-puno siya, hindi siya yung something na meron kang makikitang magandang view. Pero dun sa ridge mismo, okey na, makikita mo yung view, napakaganda, ayun. Pero isa pa sa experience namin na yun, kasama ko yung mga katrabaho ko, nandun kami sa taas, inabot kami ng matinding ulan. Grabe yung ulan, tapos medyo kailangan mo ng dobleng ingat kapag pababa na dahil nga matarik yung paakyat, mas matarik yung pababa. Kapag dumausdos ka, wala kang ibang kakapitan. Lalo na kapagka siyempre tapos na kayong mag-picture-picture tsaka magpahinga sa Tara Ridge. So, bababa na kayo, yun yung first part na medyo nakakatakot, nakakaalangan. Dahil madulas siya and yung ano, para siyang tumigas na putik. Tas meron lang mga maliliit na bato na puwedeng sangkalan ng paa mo o ng sapatos mo para hindi ka dumire-diretsong dumulas. And kapag 'di ka maingat, alam mo na kalalagyan mo talagang babagsak ka. Pero maybe soon, ma-update ko kayo kapagka nakabalik ako dun. Most of the episodes natin dito sa Basic Tub Podcast, lahat 'to is parang recollection na lang ng mga naalala ko from the hikes that I've been to before and mga camping, just to, give you an idea on how was it, kung ano yung naalala ko sa trail, and mare-recommend ko ba 'to sa beginner or intermediate. Pero again, disclaimer, I'm not really a hiking expert. This is all based on my experience. And as much as possible naman siyempre, yung mga magiging recommendation ko is something na pipilitin kong wag kayong mapahamak, 'di ba? Alam mo mag-recommend ako ng 9/9 na bundok sa beginner, mali yun. So, ayun, yun ang, experience ko sa Tarak Ridge. So, ang tanong babalik ba ako dun? Definitely babalik ako dun. Pero sana pagbalik ko dun wag naman yung nakakalungkot na makikita kong masyado ng urbanized yung lugar lalo na yung sa jump off. Sana na-maintain pa rin yung mga puno dun, and to be honest hindi ko rin ni-research, kung anong status niya ngayon bago natin shinoot 'tong video na 'to or episode na 'to. Kaya, everything na nakuwento ko is based on my experiences. And sobrang dami kong memories dun na, ah, gusto kong i-share, pero yung most relevant lang na makaka-relate kayo yung shinare ko kasi hindi niyo naman kilala yung mga hindi niyo naman kilala yung mga nakasama ko. Pero, definitely going to Tarak Ridge is one of the things that you would enjoy, definitely, ayan. So, I guess that's it. If you're, listening or watching this on YouTube or listening to Spotify, give me a follow if you want to, uh, you know, listen to Spotify to more upcoming episodes. And when it comes to YouTube, yeah, subscribe of course kung gusto mo pang makapanood ng ganitong format ng podcast or vodcast. So I am Mac, and
I talk about my hiking, cycling, and any other adventure experiences here. And also, um, I also share few things about self-improvement that worked for me. And although wala pa masyado this few episodes, pero in the coming episodes, makapag-share din ako ng mga bagay na nag-work for me to improve my life, improve my self-esteem, and mga pang self-development ba. Ayan. So, yeah, I guess that's it for this episode. Thank you for riding with me, and see you on the next one, okay? Bye-bye you! Init. Bye-bye you.